Sabi na siya nga ang kanilang hinahanap. Kaya ano po ang napag-iusunan? Hinulog si Propeta Jonas sa dagat. Para sa ganun, hindi po lahat sila ay mamamatay. Ibig sabihin po, hinulog po si Propeta Jonas. Para sa ganun po, tumigil na po yung dilubyo sa karagatan. At ano naman po ang ginawa ng ating dakilang tagapaglikha? Siya naman po ay naghanda ng napalaking isda para ito ay kakainin niya si Propeta Jonas. At alam po natin ang mga kwentong ito, mga bayan. At tulad po sa nakasaad po sa Biblia, ito po ay nagtagal po ito ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng balyena o tiyan ng isdang malaki. Ngunit po sinabi pa rin po sa Biblia na ito ay linuwal si Propeta Jonas sa tuyong kalupaan. Ibig sabihin po sa labi po ng dagat ay linuwal po ng balyena po roon. At doon sa pinagluwalan kay Propeta Jonas, ito po ay patag at wala pong kakahoy-kahoy. Ano po ang ginawa ng ating dakilang tagapaglikha? Nagpatubo siya ng isang punong kahoy sa kanyang tabi para magkaroon po siya ng lilim. At nagpadala rin po siya ng ulan para si Propeta Jonas ay mahugasan. Dahil po upod po siguro ng sangsang ng amoy si Propeta Jonas. Dahil po nanggaling po siya sa bituka ng isda. Kaya po ano po ang nangyari, mga bayan? Nung sa madaling kwento, nung si Propeta Jonas na po ay nag-umpisa na mag-aral sa bayan ng Ninive. Dahil po hindi po natakasan ni Propeta Jonas ang utos ng dakilang tagapaglikha. Kaya ano po ginawa ni Propeta Jonas? Siya na lamang po ay talagang nangaral na sa bayan ng Ninive. Ano po ipinangaral ni Propeta Jonas? Ang ipinangaral ni Propeta Jonas, O sambayanan, magbalik loob tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sundin natin ang kanyang mga utusan. Siya lamang ang karapat-dapat nating sambahin. Wala nang iba pa. At naway pawiin niya ang kanyang kaparusahan. Ito po ang pinapanawagan ni Propeta Jonas. Kaya po ito rin po yung aming pinapanawagan po ngayon sa inyo, mga babayan. Nasambahin natin ang ating dakilang tagapaglikha. Magbalik loob po tayo sa kanya. At hali po kayo, sabay-sabay po tayong manalangin sa ating Panginoong Diyos. Naway pawiin na niya. Naway pawiin na niya ang kanyang kaparusahan na pinagkakalo po sa atin. Dahil po, kung hindi po natin gawin ito, mga bayan, tulad po na lamang po yung ating mga ginagawa po ngayon, na linalabanan po natin ang mga parusa ng ating dakilang tagapaglikha sa atin. Kaya kung mapapansin niyo po, yung ating gobyerno po ngayon ay hindi po malaman ang gagawin kung paano po natin labanan ang pandemic na ito. Hindi po malaman ang gagawin. Ginagastusan po tayo ng milyon-milyon, bilyon-bilyon po na ating kayamanan o ating pera o kayamanan ng ating bayan ay ginagastos po nila para lamang po labanan ang pandemic na ito, na ang pandemic po na ito ay nagmumula sa ating dakilang tagapaglikha. Ngunit po ang katotohanan po, mga bayan, kung mag-iisip-isip lang po tayo, paano natin lalabanan ang parusa ng ating dakilang tagapaglikha? Siya po ang makapangyarihan sa lahat. Wala pong makakapantay sa kanya. Kaya po, kailanman hindi po natin kayang labanan ito, mga bayan. Bagkus po, ang pinakamainam po natin gawin ay gayahin din po natin, mga bayan. Gayahin po natin ang mga tao sa bayan ng Ninive. Ano ang ginawa ng mga tao sa bayan ng Ninive? Sila po ay nagbalik loob sa ating dakilang tagapaglikha. Dahil po, ginawa po ng kanilang hari, nung nabalitaan si Propeta Jonas, nung nabalitaan na meron nangangaral sa kanila, na sumamba lamang sa nag-isang Diyos, magbalik loob tayo sa Kanya. Siya lamang ang makapangyarihan at bawiin niya ang kaparusahan at pagkakaloob sa atin. Nung nakarating po sa hari po ng Ninive, ano po ang ginawa ng hari? Ayon po sa Biblia, siya po ay naghubad ng damit ng panghari. Ibig sabihin po, tinanggal po niya yung kanyang mga garang damit panghari. Naghubad po siya. At ano po ang ginawa ng hari? Nagpagulong-gulong po ito sa putikan o sa alikapukan. At sabay nanawagan na rin po siya. Ang sabi ng hari, magbalik loob tayo sa ating Panginoong Diyos. Nawapay pawiin niya ang nakaambang kaparusahan sa atin. Dahil bakit ganun na lamang po, mga bayan, kabilis na nakumbinsi ang mga tao sa bayan ng Ninive ng mga panahon ngayon.
Dahil po, noong mga panahon po na, noong mga panahon po na yun, ay hindi pa po kalayuan. Hindi pa po kalayuan na pinarusaan ng ating dakilang tagapaglikha ang Sodom at Gomora. Ibig sabihin po, ang Sodom at Gomora ay sariwang-sariwa pa sa kaisipan ng mga tao sa bayan ng Ninive. Ang ginawa ng ating dakilang tagapaglikha, ang bayan ng Sodom, ng Gomora na yan. Ang bayan ng Gomora ay sariwang-sariwa pa sa kaisipan ng mga tao. Kaya po, nung nanawagan yung kanilang hari, at nung nanawagan din po si Propeta Jonas, ay mabilis pong nagbalik loob ng mga tao doon. At ano po ang ginawa ng ating dakilang tagapaglikha? Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinali niya o hindi niya tinuloy ang kaparusahan sa kanila. Allahu Akbar. Sana po mga bayan, ito po ay magandang aral po sa atin. Nawa po ito po ay aral sa atin na bakit po ang dinito po ngayon tayo sa mailalim ng pandemic na ito. Kaya po nananawagan po kami na halip po kayo mga bayan, magbalik loob tayo sa ating dakilang tagapaglikha, sundin po natin ang kanyang mga kautusan, magsisi po tayo sa ating mga nagawang kasalanan at naway pawiin na niya ang mga parusahan na kanyang ipinagkakaloob sa atin. Ngunit po mga bayan, kung tayo po ay nagmamalaki, tayo po ay nagmamatigas sa ating dakilang tagapaglikha, kahit siguro 10 turok pa ng bakuna ang bibigay sa iyo, kung talagang loobin ang ating Panginoong Diyos na ikaw ay magkakasakit pa rin, ay wala po tayong magagawa. Dahil ang ating dakilang tagapaglikha, siyang makapangyarihan sa lahat. Allahu Akbar. Kaya tanging dapat po mga bayan na rin, rekomenda ko po sa inyo lahat, sa ating lahat. Magbalik loob po tayo sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ay magbalik loob sa Kanya. Siya po ang makapangyarihan sa lahat at ito po yung talaga yung Kanyang nais. Dahil bakit ko po sinasabi mga bayan na tayo po ay magbalik loob sa Kanya? Kung titignan po natin, pag-aaralan po natin yung ating ginagawa na pang araw-araw na ginagawa. Ang ating pang araw-araw na ginagawa, ito po ay kagustuhan lamang ng ating mga sarili. Kagustuhan lang po ng ating mga sarili na mga kabunduhang bagay. Dahil po, ang kagustuhan po ng ating mga sarili mga bayan, ang kagustuhan ng ating mga sarili, ito rin po ang magpapahamak sa atin. Dito pa lamang po sa ibabaw ng kalupaan na ito na po ang magpapahamak sa atin, lalong-lalo na sa kabilang buhay. Dahil bakit po? Ang kautusan ng ating dakilang tagapaglikha mga bayan ay napakahirap natin isabuhay. Kailangan puwersahin mo ang iyong sarili para masunod mo ang gusto ng ating dakilang tagapaglikha. Kailangan pilitin mo ang iyong sarili para lamang masunod mo ang kautusan ng ating dakilang tagapaglikha. Yun po ang katotohanan. Dahil bakit po, tulad po na sinabi ko, lahat ng gusto ng ating sarili. Tulad na lamang po ngayon, ito po, dito po tayo sa palengke. Tulad po ngayon, tulad po na ng maraming pangapanahon, maraming araw o araw-araw na tayo ay sumusuway sa ating dakilang tagapaglikha. Ano po ang isang pagsuway mga bayan? Sabi ng ating dakilang tagapaglikha, naukol po sa mga pagkain. Ito po, tipan po ito mula po sa panahon ng Propeta Adan. Ipinagbabawal po sa atin ang kumain ng dugo. Pinagbabawal po sa atin ang kumain ng dugo. Dugo ng mga hayop na ating mga kinakatay, ay pinagbabawal ito ng ating dakilang tagapaglikha. Dahil ang dugo, dito nagsisimula ang buhay. Ipinagbabawal ito ng ating Panginoong Diyos. Ngunit ano po ang ginagawa po natin? Sarap na sarap po tayong kumain sa mga ipinagbabawal ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya po ito po ang isang ipagpapag. Ito po dapat tayo magsisi at magbalik loob tayo sa kagustuhan ng ating dakilang tagapaglikha. Tulad na lamang din po, ang baboy. Ang baboy ay nakalagay din po yan sa Biblia na ipinagbabawal ng ating Panginoong Diyos na magkainin ng baboy. Ngayon po, nung nakaraang araw lang, meron po dumaan sa aking wall. Ito po, maraming mga doktor na nagsasabi na bawas-bawasan ang pagkain ng baboy. Dahil ang pagkain natin ng baboy, ito po ay pagmumulan ng maraming sakit ng ating katawan. Mga doktor po itong nagsasabi, mga doktor na hindi po sila mananampalataya. Ngunit pinag-aaralan po nila ng baboy, ito po talaga ay pagmumulaan ng maraming sakit ng ating katawan. Kaya po, ito po ay pinagbabawal ng ating dakilang tagapaglikha. Kahit po sa Biblia ay nababasa po yan
Ngunit ayaw pa rin po natin sumunod. Kaya yan po ang sinasabi ko, kung ano po ang gusto ng ating sarili, ito po ay magpapahamak sa ating mga bayan. Magpapahamak sa atin ang kagustuhan ng ating mga sarili. Dapat po ipatupad po natin sa ating mga sarili ang kagustuhan ng ating dakilang tagapaglikha at nawa po nga po ng mga babayan, nawa po nga ay magpawi na niya o pawiin na niya ang ating nararanasang pandemic po ngayon. Kaya po, napakaraming kautusan ng ating dakilang tagapaglikha na ating mga sinusuway mga babayan. Ating sinusuway. Ayaw po natin sundin ang kautusan ng ating dakilang tagapaglikha. Tulad na lamang po, kung tayo po ay namatay bilang mga Kristiyano. Dahil po karamihan po sa mga namamatay bilang mga Kristiyano, sila po ay binupurol. At habang nakapurol yung kanilang patay, sila naman po ay nagsusugal, nagiinom ng alak, kung ano-anong mga ginagawa. Lahat ng ito ay pinagbabawal ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya lahat po ng ito ay kabayaran niya sa mga isinasagawa po natin, mga kagustuhan ng ating mga sarili. Kaya po nagpadala po siya ng mikrobyo ito, ang pandemic na ito, para po ipaalala sa atin na siya ang makapangyarihan sa lahat. Ito po ay paalala po ito sa ating mga bayan. Tandaan po ninyo ang aking sinasabi na yung mga bakuna po na yan, kung ano man po ang mga bakuna na yan, kailanman po ay hindi po natin malulunasan ang kaparusahan ng ating dakilang tagapaglikha dahil siya po ang makapangyarihan sa lahat. Maliban na lamang po kung loobin na po niyang pawiin niya. Maliban na lamang po kung loobin niyang pawiin na niya ang mga mikrobyo nito. Ito po ay inshallah magiging payapa naman po tayo inshallah. Ngunit po tulad po ng ating sinasabi, ito po ay babala po sa atin. Ipinapakita ng ating Panginoon Diyos kung paano siya kapangyarihan. Dahil po ang mikrobyo, ang kanyang mga sundalong mikrobyo na ito, ay hindi nga po natin makita sa ating mga mata. Maliban na lamang po kung gagamit po tayo ng mga instrumento para po makita ang mga mikrobyo ito. Ito po ay napakaliit lamang ang mikrobyo ito, hindi po makita ng regular na mata. Maliban na lamang po kung gagamit po tayo ng mga kagamitan para po makita ang pinakamaliit na bagay. Kaya po, tulad po na sinasabi ko po kanina mga bayan, ang pinakamainam po natin gawin ay magbalik loob po tayo sa ating Panginoon Diyos. Magbalik loob po tayo. Isabuhay po natin ang kanyang mga kautusan. Ito po ang panging gamot. Ito po ang panging lunas ng ating mga nararanasan po ngayon. Dahil po, tulad po na sinabi ko po kanina, dahil po sa katigasan ng ating mga ulo, ito po yung ating ngayong nararanasan. Ito po ngayon yung ating nararanasan na mga kalamidad. Mga kundi mga kalamidad tulad ng mga mikrobyo nito, andyan po yung mga malalakas na bagyo. Andyan po yung mga malalaking mga pagbaha. Na ito ay nagmumula lahat ito ng asa ating dakilang tagapaglikha. Ang katotohanan po mga kabayan, ito po sa pananampalatayang Islam. Ito po kami po mga Muslim ay alam po namin na ipinapangaral ng aming mga ibang mga ngaral din na nagsasabi sila na sila ay nagsasalita na salita ng ating Panginoon. Ngunit ito po ang pagkakaiba mga bayan. Ang pagkakaiba, sila po ay sinasabi po nila ng ating Panginoong Diyos ay mapagmahal. Sinasabi nila ng ating Panginoong Diyos ay siya mapagmahal. Dito naman po sa aming pananampalatayang Islam. Sinasabi naman po namin ng ating Panginoon Diyos, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya ang pinakamatarangan sa lahat. Makatarungan. Siya po ang pinakamakatarungan sa lahat. Kaya ibig sabihin po, kung ikaw ay nagkasala, paparusahan ka ayon sa iyong kasalanan. Kung ikaw naman ay magsusuko, nagsisisi, sumusurrender sa Kanya, ay Kanya ka naman patatawarin. Kung tayo nga po ay taot pusong nagsisisi at magsisikap na tayo na yung ating mga kasalanan nagdaan natin nagawa, ay hindi na po natin muling babalikan. Yun po ang gusto ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya po, ito po ang pananampalatayang Islam mga bayan. Ito po ang pananampalatayang Islam na ito po ay naniniwala po kami
na kung sino man ang abutan ng kamatayan ayon sa sakit na ito. Dahil po, marami rin po akong napapanood sa Facebook na ang mga Muslim ay sabay-sabay din pong malililiting. Ang mga Muslim na nagsasabing sila mga Muslim ay sabay-sabay din po silang nililiting. Bakit po silang, ano po ang dahilan ng kanilang kamatayan? Dahil din po sa mikrobyo ito. Dahil din po sa mikrobyo ito rin po ang dahilan. Bakit po namamatay ang mga Muslim na ito? At sabay-sabay po sila. Yung nakita ko nga lang po kahapon, bakko na po yung naglilibing sa kanila. Subhanallah. Bakko na po yung naglilibing para mapabilis po yung kanilang libingan. Ay bakko na po yung gumagawa, nagkahukay, nagtatapon para po mapabilis. Subhanallah. Kaya po, sabi ng ating dakilang tagapaglikha, walang sino man ang sabi ng ating Panginoong Diyos, walang sino mang papawian ng buhay, walang sino man papawian ng buhay na hindi niya ito kalooban. Lahat ng bagay, sabi ng ating dakilang tagapaglikha, ay meron hangganan o meron ng nakaraan hangganan. Kaya sinasabi niya, kung abutan mo na ang oras na yon, kahit ikaw ay malakas pa, ay hindi na ito i-extend sa iyo ng ating Panginoong Diyos ang iyong buhay. At kahit naman po ikaw pinakamahina na, kung ikaw naman po ay nag-iingalo na, kung hindi ka pa nakalaan para sa bawian ng buhay, ito po ay makakalusot ka pa po dyan. Mabubuhay ka pa ng matagal hanggang itinakda sa iyo ng ating Panginoong Diyos o hanggat maabot mo ang itinakda sa iyo ng iyong Panginoon. Ito po ang mananampalatayang Islam. Kaya po, kami po mga Muslim, mga bayan, kami mga Muslim, kahit sinasabi po namin ng aming mga sarili na kami ay kabilang sa mga mananampalataya. Kami po ay kabilang sa mga mananampalataya. Ngunit kahit sinasabi po namin na kami po ay kabilang sa mga mananampalataya, ay sigurado po kung noon ng ating dakilang tagapaglikha ay magkakaroon din po kami ng sakit. Sakit na ito ay sanhi ng aming mga kamatayan. Naniniwala po kami dyan. Ngunit po, ang kagandahan lang po mga bayan, kami po mga Muslim, ay alam po namin na kami ay mamamatay. Kami po mga Muslim ay sinasabi ng ating dakilang tagapaglikha na handaan ninyo ang mga kamatayan at huwag yung aayaan na sabi ng ating Panginoon Diyos. Huwag yung aayaan na abutan kayo ng kamatayan na hindi ganap na Muslim. Bakit po sinasabi ng ating Panginoon Diyos na hindi ganap na mga Muslim? Dahil po, ang ibig sabihin po ng Muslim, mga bayan, ang ibig po sabihin ng Muslim, ito po ay salitang Arabic, ang Muslim. Ano po ang ibig sabihin ng Muslim? Ito po, ang salitang Muslim ay linikha ng ating Panginoong Diyos na siya ay sumusuko, tumatalima sa kanyang mga kautusan. Kaya mababasa po natin sa banal na aklat, ang banal na Quran. Mababasa po natin dyan, ang sabi ng ating dakilang tagapaglikha, kung sino man ang sumunod at tumalima sa ating mga pinag-uutos at iniiwasan niya yung ating mga pinagbabawal, ay tatawagin ko siyang Muslim. Sabi ng ating Panginoong Diyos, kung tayo po ay sumunod, sumuko, tumalima sa kanyang mga utusan, ay tatawagin niya po tayong Muslim. Kaya po, ang ibig sabihin pala po ang Muslim, mga bayan, ang ibig sabihin po ng Muslim, ito ay nilikha ng ating Panginoong Diyos o ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan. Ito pala ho ang ibig sabihin ng Muslim. Hindi pala akala natin, o pati po ako, nung ako'y hindi pa Muslim, akala ko po noon, ang mga Muslim lamang ay ano doon sa mga nanggagaling sa Mindanao. Akala ko po yung mga Muslim, yung mga doon po sa Mindanao. Akala ko po ang mga Muslim, yun po doon lamang po sa Arapo. Yung mga Arapo, yun po akala ko ng mga Muslim. Ngunit hindi po pala mga bayan. Kung tayo po, kahit po sino po sa inyo ngayon, kung tayo po ay tunay na magbalik sa ating dakilang tagapaglikha, magbalik loob po tayo sa ating Panginoong Diyos, ay tatawagin po niya tayong Muslim. Paano ho ba mga bayan? Paano po ba ang pagbabalik loob sa ating dakilang tagapaglikha? Anong pamamaraan ba ang pagbabalik loob natin sa ating dakilang tagapaglikha? Ito po ang pananampalatayang Islam, sinasabi ng ating Panginoong Diyos,
Kung meron man gusto na magbalik loob sa akin, ay ito ay hindi patatagalin. Kung ikaw ay desidido na magbalik loob sa ating dakilang tagapaglikha, ito ay mangangako ka lamang sa iyong sarili. Mangangako ka lamang sa iyong sarili at sasabihin mo, ako'y sumusumpa na wala na akong karapat dapat sambahin bukod sa ating Panginoong Diyos o ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ako ay sumusumpa na si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay sugo at huling sugo ng ating Panginoong Diyos. At ako ay nangangako o ako'y sumusumpa na si Kristo Jesus na anak ni Maria ay alipin at propeta ng ating Panginoon. Yan lamang po ang ating bibigkasin mga bayan. Kung tayo ay nabigkas na po natin yan, ikaw na ay ganap na Muslim. Hindi po ito katulad sa mga ibang pananampalataya. Ang ibang pananampalataya, kailangan dadaan ka pa sa proseso. Tulad po nung ako ay nagpabautismo po sa dating daan, ito po ay nagkaroon pa po kami ng mga seminar, pag-aaral. Ito pa ito bagal po ng 7 araw o 7 gabi, yung aming pag-aaral po noon. Ito po ay matagal. Kumbaga po, kung halimbawa po mga bayan, at kung katotohanan halimbawa yung pananampalataya na yun, dahil nagtagal pa ng maraming oras, maraming araw, kung abutan ka ng kamatayan sa oras na yaon, na hindi ka pa nakakapagbautismo sa kanila, ibig sabihin po, hindi ka maliligtas. Dahil bakit po? Hindi ka pa nababautismuhan. Ngunit po, dito po sa pananampalatayang Islam mga bayan, ito po hindi sinasabi ng ating Panginoong Diyos na huwag mong patagalin. Kung nais na ng isang tao na magbalik loob sa akin, ay huwag mong patagalin. Ibig sabihin po, ora mismo, ito ay magaganap sa iyo. Kung ikaw ay talagang lubusan, nangangako sa ating dakilang tagapaglikha. Ngunit po, kung ito naman ay isasagawa mo bilang laruan lamang o bilang paglalaro lamang, na ikaw ay nanunumpa sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kung ito ay sasagawa mo na bilang laro lamang sa iyong sarili, ay pananagutan mo ito mga bayan sa kabilang buhay na ating paroroonan. Pananagutan mo ito ang iyong mga ginagawa. Kaya po, kailangan po mga bayan, kung tayo po ay nagnanais na tawaging Muslim ng ating Panginoong Diyos, kailangan po bukal po sa ating kalooban, bukal po sa ating puso, bukal po sa ating kaisipan ng desisyon na ating gagawin. Dahil bakit po? Ang katotohanan po mga bayan, ito po ang pananampalatayang Islam. Ang pananampalatayang Islam, kaya ganito na lang po kami nagsisigasig. Na bakit po kami nagsisigasig sa mga gawain na ito? Na ito naman po ay wala po kaming bayad dito mga bayan, wala po kaming sahod dito. Ba't po, tinutustusan din po namin ang aming mga sarili para lamang po may daos namin ang mga ganitong pangangaral. Dahil po, ang katotohanan po mga bayan, kaya po kami nagpupursige sa mga gawain na ito. Dahil po sabi po ng ating Panginoong Diyos sa banal na Quran, ang sabi po niya, kung sino man ang sabi ng ating Panginoong Diyos, kung sino man ang maghanap o sino man ang nasa ibang pananampalataya, maliban sa pananampalatayang Islam, ay hindi ko ito tatanggapin sa Kanya. Ibig sabihin po mga bayan, kung saan ka bang pananampalataya ngayon, kung ikaw ay nabibilang sa mga pananampalatayang Kristiyano, ay hindi ito tatanggapin sa iyo ng ating Panginoong Diyos. Hindi po ito tatanggapin sa iyo. Kahit po sa Biblia mga bayan na hindi po natin mapapatunayan yan. Na kung ikaw nga ay masambahin ang sinusunod mo, ang Biblia na yan. Wala po tayong garantiya po dyan na tayo po ay maliligtas sa kaparusahan ng ating dakilang tagapaglikha. Samantala po, pananampalatayang Islam, ang banal na Quran na kahuli-huling kapayagan na pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos ay malinaw na malinaw po dyan ang aral. Kaya sinasabi rin niya sa isang talata pa, sabi niya, sa araw na yaon, ang sabi ng ating Panginoong Diyos, sa araw na yaon ay wala akong tatanggaping pananampalataya maliban sa din al-Islam. Maliban sa din al-Islam. Yun po sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Bakit po ito ang kanyang pinagkikiitan mga bayan? Bakit ang Islam o doon ang Islam ang kanyang pagkikiitan na ito lamang ang pananampalatayang kanyang tatanggapin sa araw ng paghuhukom? Dahil bakit po? Sabi po ni Propeta Jeremias,
Sabi po ni Propeta Jeremias sa Biblia, sabi ni Propeta Jeremias, magsitindig sa mga daan at ipagtanong ang dating landas at doon kayo tumahak at doon nyo masusumpungan ang kapahingaan ng iyong kaluluwa. Ibig sabihin po, isang landas ang sabi ni Propeta Jeremias, isang landas, ang dating landas ang sabi ni Propeta Jeremias. Ano ba ang landas na ito ang tinutukoy dito mga bayan? Ito ay pananampalataya. Ito po ay landas ng buhay. Yan po ang ibig sabihin ng Propeta Jeremias, ang dating landas. Kaya ibig sabihin po, kung doon po tayo sa mga ibang landas at wala po tayo sa landas na tinutukoy ng Propeta Jeremias, ay kapahamakan nga yung paruroonan natin sa kabilang buhay. Kapahamakan mga bayan, maniwala po kayo. Kaya po, ito po ang dahilan mga bayan na itinutulak po kami ng aming mga sarili na kami po ay nagsasaysay ng mga katotohanang salita ng ating Panginoong Diyos. Nawa po'y magmuni-muni po tayo. Dahil po kung abutan po tayo mga bayan, kung abutan po tayo ng kamatayan, na wala po tayo sa pananampalataya na ipinagkaloob sa atin ng ating dakilang tagapaglikha, ay kaparusahan ng ating aabutin sa kabilang buhay. Dahil bakit po kaparusahan mga bayan? Samantala po, yung ating mga kinaroroon ng pananampalataya ngayon, yung ating mga kinaroroon ng pananampalataya po ngayon, sila naman ay nagtuturo ng mga kabutihan. Sila naman ay nagtuturo ng paggalang sa ating kapwa. Sila naman ay nagtuturo ng pagmamahalan sa ating kapwa. Sila naman ay nagtuturo ng pagmamahal ng ating mga magulang. Sila naman ay nagtuturo na napakainam na brotherhood sa kanilang pananampalataya. Bakit po kaparusahan pa rin ang patutunguhan po natin kung tayo po ay abutan ng kamatayan na dudul po tayo sa kanilang loob ng kanilang pananampalataya? Ang katotohanan po mga bayan, ito po ang katotohanan. Dahil bakit po? Kahit ang kabutihan ay sa buhay po natin, ang lahat ng kabutihan ay tinuturo po sa atin. Ngunit po, nakalimutan po nila mga bayan, nakalimutan po nila ang pinakamalaking kasalanan ay hindi po yan itinuturo sa atin. Ang pinakamalaking kasalanan na nagagawa ng tao ay hindi po ito na itinuturo sa atin at ito po ibinabaliwala lang po ito sa atin. At tayo naman po, dahil tayo naman po ay mainam din ang katuruan ng ating salong, ng ating mga pananampalatayang kinaroroonan, ay nawiwili na lang din po tayo diyan. Na hindi na rin po tayo nag-aaral, hindi na po natin iniisip ang kanilang ipinapangaral sa atin kung ito mo ba talaga ay meron tayong sapat na batayan para ang kaligtasan sa kabilang buhay ay tayo nga ay makakaligtas sa kaparusahan ng ating dakilang tagapaglikha. Ano po ang kasalanan na ito mga bayan? Ito po ay mababasa pa rin natin sa Biblia. Ang sabi ng ating Panginoon Diyos sa Biblia, ang sabi niya, kahit na isang papawid man, sabi ng ating Panginoon Diyos, kahit na isang papawid man, kahit na isang gumagapang man sa ibabaw ng lupa, kahit na sa ilalim man ng tubig ng ilalim ng lupa, ay wag na wag mo silang sasambahin. Dahil ang iyong Panginoong Diyos ay manibughuin. Ibig sabihin po, sabi ng ating Panginoong Diyos, kahit gumagapang man sa kalupaan, kahit naglalakad man sa kalupaan, yan po ang ibig sabihin. Kahit naglalakad man sa kalupaan, ay huwag mo siyang sasambahin. Dahil pag oras na sumagpa ka dyan sa naglakad ng lupa, ay karumal-dumal ka sa harapan ng iyong Panginoon. Yun po ang ibig sabihin po niyan mga bayan. Ano po ngayon ang ating mga ginagawa? Ano po ngayon yung ating mga ginagawa mga bayan? Alam po natin na si Kristo po mga bayan, na si Kristo Jesus ay naglakad sa lupa. At ating sinasamba po ngayon si Kristo Jesus. Ito po ay karumal-dumal tayo sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Gusto ng ating Panginoong Diyos, siya lamang ang ating sasambahin. Yun po ang kanyang nais. Yan din po ang itinuturo ni Kristo ng kanyang kapanahunan. Ngunit ayaw po natin itong tanggapin mga bayan. Ayaw po natin itong tanggapin. Ayaw nito yan nating isabuhay. Dahil bakit po? Hindi po kasi itinuturo ng ating mga pastor. Hindi po ito itinuturo ng ating mga pari ang mga bagay na ito. Bagkus binabasa-basa lang nila, ngunit ito po ayaw po nilang ipaliwanag. Dahil ang katotohanan po mga bayan, napakaraming pastor po ngayon, napakaraming mga pari po sa panahon po natin ngayon. At napabalita pa, isang nagiging santo papa na rin po ang pumasok sa pananampalatayang Islam. Bakit po mga bayan?
Dahil po, kung ang ating mga mangaral, ating mga pastor, kung pag-aaralan lamang ang pananampalataya ipinagkaloob sa atin ng ating dakilang tagapaglikha, ay katiyakan po. At handa na rin po niya ang kanyang sarili na talikuran na rin niya ang makabundong bagay na tinatanggap niya nung ano doon siya sa kanyang pananampalataya, ay talagang papasok siya sa pananampalatayang Islam. Bakit ko po sinasabing papasok siya sa pananampalatayang Islam? Dahil ang katotohanan po mga bayan, dito po sa pananampalatayang Islam, hindi ka magiging ganap na Muslim kung hindi mo si Kristo Jesus na iyong sinasamba ngayon, na si Kristo Jesus ay lalong nang yakapin mo ang katuruan ni Kristo. Ibig sabihin po, pagka ikaw ay nangako na wala ka ng karapat-dapat sambahin, at nangangako ka na rin na si Kristo ay propeta at sugo ng ating Panginoong Diyos, lahat ng ipinangaral ni Kristo ay yun ang isa sa buhay. Yun ang gaganapin ang lahat ng ipinangaral ni Kristo. Kaya po ito po ang pananampalatayang Islam mga bahay. Ito po ang dahilan bakit ang ating mga pastor, bakit yung ating mga pari ay nagpapasukan po sila sa pananampalatayang Islam. Dahil po ang dahilan, hindi pa lang nila tatalikuran si Kristo. But course, lalo pa nilang yayakapin si Kristo. Lalo pa nilang masusunod ang pinangaral ni Kristo. Ito po ang dahilan mga bayan. At matatanggap na nila na si Kristo nga ay propeta, sugo ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay matatanggap na po nila sa kanilang mga sarili na si Kristo Jesus ay propeta, sugo ng ating dakilang tagapaglikha. Dahil bakit po nila matatanggap? Ang katotohanan po kahit po sa Biblia mga kabayan, sa Biblia po, ipinapangaral ni Kristo. Ang sabi ni Kristo, sambahin mo ang tunay na Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-isip mo, at ang buong kaluluwa mo. Sa mga ibang talata, sabi rin ni Kristo, pakinggan mo Israel ang aking Panginoon at iyong Panginoon. At sa isang talata pa, sabi ni Kristo, sambahin mo ang tunay na Diyos, sambahin mo ng nag-iisang Diyos. Ito ang matuwid na landas. Yan po sinasabi ni Kristo. Yan po ipinapangaral ni Kristo. Ngunit ayaw po natin mga tanggapin po ito mga bayan. Ayaw po natin tanggapin ito. Dahil bakit po? Allahu Akbar. Binibilog po tayo ng ating mga pastor. Binibilog po tayo ng ating mga pari para po hindi po natin matanggap ang katotohanan. Ngunit ang tulad po na sinabi ko po kanina, napakarami ng mga pastor na pumasok po sa pananampalatayang Islam. Tulad ko rin po, hindi naman po ako maalam sa Biblia mga bayan. Ngunit ako rin po dati isang Kristiyano. Dati rin po ako isang Katoliko. At pumasok nga rin po ako sa pananampalataya ang dating daan. Ako po ay pumasok po ako sa dating daan. At ako rin po ay nagiging membro po dyan na may higit 2 taon. Ngunit po, bakit po ako dito po ngayon sa pananampalatayang Islam? Dahil ang katotohanan po, sabi ko ni Propeta Jeremias, ulitin ko po, ito po talaga ang nagbigay sa akin ng daan. Ito po ang nagbigay sa akin ng daan para po mahanap ko ang dating pananampalataya na tinutukoy ni Propeta Jeremias. Sinabi rin po na Kristo sa Biblia, sabi rin niya, hanapin mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Yan po sinasabi ni Kristo sa Biblia. Ibig sabihin po, hanapin natin ang katotohanan, sabi ni Kristo. Ibig sabihin, huwag po tayo manatili sa ating mga pananampalataya. Kaya nga lang po tayo nananatili sa ating mga pananampalataya. Ano bang sinasabi ng ating mga pastor? Sinasabi naman po ng ating mga pastor, huwag kang magsuri ng ibang pananampalataya. Dahil pagka nagsuri ka ng ibang pananampalataya, ay baka hatakin ka na ng demonyo diyan. Yan po ang sinasabi rin po nila. Kaya taliwas po sa sinabi ni Kristo. Ang sabi naman po ni Kristo, hanapin, inuutosan po tayo. Inuutosan po natin hanapin ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ngunit yan po ay ba naman ang sinasabi ng ating mga pastor na huwag kang maghanap ng iba pa. Huwag kang magsaliksik ng iba pa. Dahil makahatakin ka na dyan o inigaw ka na dyan isa ng demonyo. Yan naman po sinasabi po nila. Kaya po taliwas po yan mga bayan. Kaya po, ito po ang dahilan mga bayan, bakit nandito po ako ngayon sa pananampalatayang Islam. Ako po ay taga-dating daan.
Ang aking ministro po dyan ay si Brother Eli, kaya lang namayapa na po. Yung salita pong namayapa ay salita po natin po yan. Ngunit ang katotohanan po, ang salita ng ating Panginoong Diyos, ay kung ikaw ay mamatay o abutan ng kamatayan na hindi ka mananampalataya, sa libingan pa lang ay may parusa ka na. Yan po sinasabi ng ating Panginoon. Ngunit po, ituloy ko na lamang po. Kaya po ako dito ngayon sa pananampalatayang Islam, mga bayan. Ano po ang dahilan? Ang aking ministro dyan ay napakahusay. Kahit po siguro kayo, marami na rin po nakapanood po sa inyo ang Bible Exposition. Bible Exposition ni Brother Eli, marami na rin po nakakapanood po kayo sa inyo dyan sa TV. At dahil din po sa TV na yan, dyan din po ako naanib, yan din po ang dahilan. Bakit naanib po ako dyan sa dating daan? Kaya po, napakahusay po yung aking ministro dyan, mga bayan. Kung Biblia lamang po ang pag-uusapan, napakaraming debate ang napanood ko po dyan. Napakaraming debate ang napanood ko kay Brother Eli. At ang katotohanan po, mga bayan, lahat po na nakakadebate ni Brother Eli ay wala pong nagwawagi sa kanya. Subhanallah. Napakahusay po sa Biblia si Brother Eli. Allahu Akbar. Ngunit po ang katotohanan po, mga bayan, kung ito po yung aking ministro po sa dating daan ay napakahusay. Bakit ako dito ngayon sa pananampalatayang Islam? Tulad po na sinabi ko po kanina, nung pinag-aaralan ko po ang pananampalatayang Islam, dahil po, nung nagpabautis po ako sa Apalit, Pampanga, ako po bautismado po ako sa Apalit, Pampanga. At sinabi po ni Brother Eli po sa amin, nung natapos na po kayong bautismuhan, sinabi po ni Brother Eli sa amin, huwag kayong lalapit sa mga Muslim na yan. At huwag kayong kakain sa mga tinatawag nila halal na pagkain. Bilang ganti natin sa kanila, sabi ni Brother Eli, bilang ganti natin sa kanila, dahil yung mga Muslim na yan ay ayaw nilang sundin, ayaw nilang kilalanin si Kristo. Yan po sabi sa amin ni Brother Eli po noon. Kaya po, yan naman po ay pinaniwalaan ko. Yan naman po ay naniwala po ako. Naniwala po ako sa salitang yun. At yan naman po ay talagang sinabuhay ko rin po. Na ayaw ko na rin po makakita ng mga Muslim at talaga naman po nakalakihan ko na rin po na takot po ako sa sinasabi nilang mga Muslim ay takot po ako dyan sa kanila. Ngunit po bakit po ako dito po ngayon sa pananampalatayang Islam? Ito po ang kwento, mga bayan. Tulad po na sinabi ko po kanina, ang sinasabi ng Propeta Jeremias ang dating landas. Ang dating landas nito ay dito pala kinuha ni Brother Eli ang talata, ang dating daan. Kung makikita niyo po, yung mga sambahan po namin mga lokal ay nakalagay po dyan ang dating daan. Yan po ang dahilan. Kaya po kinuha po niya yung talatang yun doon sa hula ni Propeta Jeremias. Ano po ang hula ni Propeta Jeremias? Ulitin ko po, sabi niya, magsitindig sa mga daan at ipagtanong ang dating landas at doon kayo tumahak at doon yung masusumpungan ng kapahingan ng iyong kaluluwa. At ang katotohanan po, pinag-aaralan ko po, mga bayan, ang dating landas na ito. Yung dating daan na pangalan ng aming lokal na sambahan. Pinag-aaralan ko po yan at talagang napagtanto ko, mga bayan, ito po ay katotohanan. Napagtanto ko na ang dating daan pala na pangalan na yan ay hindi po yan karapat-dapat na yan ang pangalan. Bakit ko po sinasabing hindi po karapat-dapat na yan ang pangalan? Dapat po, mas karapat-dapat po sana ang pangalan po yan ay ang bagong daan. Bagong daan po dapat ang karapat-dapat pangalan po niyan, hindi ang dating daan. Bakit ko po sinasabi ang bagong daan ang karapat-dapat? Dahil po sa bagong tipan po sila naniniwala. Bakos binabasa po nila ang lumang tipan, ngunit sa bagong tipan po sila nagbibigay ng mga doktrina, ng mga pamantayan. Sa bagong tipan po sila sumusunod. Sa bagong tipan po sila kumukuha ng mga aral. Kaya po, napagtanto ko na hindi pala dating daan ang dapat tawag po dyan. Ang tawag talagang dapat dyan ay ang bagong daan. Kaya ibig sabihin po, kung tatawagin mo yan bagong daan, ay hindi na yan naaangkop sa sinasabi ni Propeta Jeremias na dating landas. At tulad din pala sinabi ko po kanina, sabi rin po ni Kristo, hanapin ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Sabi rin po ni Brother Eli sa amin, huwag ka nang mag-aral pa sa ibang pananampalataya, huwag ka magtanong kung ano-ano pa. Dahil baka iligaw ka na dyan ng demonyo, baka hatakin ka na dyan ng demonyo, impyerno at yung patutunguhan.
Dahil wala nang ibang pananampalataya, wala nang nagsasabi ng kaligtasan maliban sa dating daan. Subhanallah. Yan po ang sinasabi po ni Brother Eli po sa amin. Ngunit ganun pa man po, tulad ng sinabi ko po kanina, nagmatigas po ako, hindi na po ako sumunod. Dahil sinasabi ni Kristo, hanapin ang katotohanan. Bakit mo pipigilin ang tao? Bakit mo pipigilin ang tao na hanapin ang katotohanan? Bakit mo pipigilin ang tao? Ba't mo tatakotin yung tao na hatakin siya ng demonyo kung siya maghahanap ng katotohanan? Ito po mga bayan ay nanindigan po ako sa aking sarili. Ito po ang dahilan kung bakit ko po nagbasa na po ako, pinasa ko po ang lumang tipan. Ang lumang tipan, napatunayan ko po dyan na lahat ng mga propeta na nababasa po natin sa lumang tipan. Lahat ng mga propeta na nababasa po natin sa lumang tipan, sila po ay, kung sila ay nagdaraos o sila ay gumaganap ng kanilang pagdarasal, sila po ay nagpapatira pa sa lupa at sa isang Diyos lamang po tumatawag. Kaya po ito po ang dahilan mga bayan. Ito po ang dahilan na pinag-aralan po ang pananampalatayang Islam. Dahil bakit po? Lahat po ng mga pananampalatayang Kristyanuhan, lahat po ng pananampalatayang Kristyanuhan dahil sa mga debate ni Brother Eli, ay alam ko rin po ang mga doktrina ng bawat pananampalatayang Kristiyano. Pagka siya nagsasabing Kristiyano at ibang pangalan ng kanyang pananampalataya, ay alam ko po yan kung ano po ang mga doktrina po niyan. Kaya po, Islam na lamang ang bukod tangi na hindi ko na pag-aaralan. Ano ba ang Islam na ito? Iniisip ko, ginagugulo po ng aking kaisipan. Ano ba ang Islam na ito? Bakit naganap sa buong mundo ang mga kamusliman? Ano ba ang Islam na ito? Dahil po, nakatutok pa ako sa loob ng pananampalataya ni Brother Eli, maraming mga Muslim na nag-aalok sa kanya ng debate. Maraming mga Muslim na nag-aalok sa kanya ng debate kahit sa Biblia ang kanilang pag-uusapan ay ayaw ni Brother Eli. Bukod tagi ang mga Muslim ng ayaw ni Brother Eli kadebate na hindi ko malaman kung ano ang dahilan. Kaya ito po ang dahilan mga bayan na nagtulak sa akin na pag-aaralan ko ang pananampalatayang Islam. At nung ako po ay nag-aaral na sa pananampalatayang Islam, ito pa ay pinag-aralan ko po ang pananampalatayang Islam. Salamat ng ating Panginoong Diyos na hindi po ako naabutan sa kamatayan ng mga panahon na iyon. Dahil bakit po? Pinag-aralan ko po ang pananampalatayang Islam ng mahigit 1 taon pa. Mahigit 1 taon na pinag-aaralan ko ang Islam kung ito ba talaga ito ay katotohanan ng pananampalataya. Kung ito pa talaga ay magdadala sa akin sa kaligtasan sa kabilang buhay. Ngunit ito po talagang napagtanto ko mga bayan. Napagtanto ko, tulad po na sinabi ko po kanina, mababasa po natin sa lumang tipan po na yan, na lahat ng mga propeta po dyan, kung sila ay nagdaraos ng pagdarasal, sila po ay nagpapatira pa sa lupa at sa nag-iisang Diyos lamang po tawag. At ipinagbabawal po nila sa kanilang sambayanan. Kaya kung mapapansin niyo po, hindi po kami nangihingi sa inyo ng kunting barya o anumang tulong na nagmumula sa inyo. Hindi po kami nangihingi ng mga bayan. Hindi po kami nagpapabayad sa inyo sa aming mga gawain na ito. But gusto po, ang katotohanan po mga bayan ay ang inaasam-asam po naming gantimpala para sa mga gawain na ito ay gantimpala na nagmumula sa ating dakilang tagapaglikha. Naway loobin niya, tanggapin niya ang mga aming mga ginagawa, ang aming mga pagpapakapagod at tulad nito at nawapi makapapakinabangan namin ito sa araw ng pag-uukom inshallah. Amin ya Allah. Mga babayan, kapatid ko na muli kayo na magandang umaga o magandang tanghali na po ang aking mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah.